Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 28 November 2024. Nandito tayo sa aklat ng Juan chapter 14, si Jesus ang daan. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Juan chapter 14 verse 1, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Verse 4, at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Verse 5, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo na ang nakita. Verse 8, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan kami. At masisiyahan na kami. Verse 9, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Pero kasi guys sa Old Testament, 'di ba ang description kay Father God yung nakikita nila Moises, sobrang liwanag na nakakasilaw. Yung alam mo yun, tapos dumadagong pagka naglalakad. Parang ini-imagine mo parang napakalaki ni Father God. Ito kasi si Jesus as in tao din na katulad na yung description sa kanya, parang human being din siya. Pero sabi nga niya, ang nakakita daw sa kanya ay nakakita na sa Ama. Kaya minsan komplikado sa pag-intindi natin kasi yung description nga doon sa aklat, doon sa nababasa natin noong panahon ni Moises, 'di ba nakikita nga siya ni Moises, yung Ama, doon sa bundok. Tapos grabe yung sobrang liwanag nga. Sige, dito na tayo sa ulitin ko yung verse 9. Juan chapter 14 verse 9, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Verse 10, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Verse 11, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa ginagawa ko. Verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Verse 13, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. So, humiling lang tayo kay Father God and then ibibigay na yan. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Verse 17, siya ang Espiritu ng katotohanan. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Yung verse 17 guys, siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Verse 18, hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo.
Verse 19, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo naman nasa akin at ako'y nasa inyo. Juan chapter 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubosang magpapakilala sa kanya. Verse 22, tinanong siya ni Judas. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Yung isa pang Judas, guys. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama, at kami tatahan at mananatili sa kanya. Verse 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Verse 25, sinabi ko na sa inyo, ang mga bagay na ito, habang kasama pa ninyo ako. Verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Verse 37, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Verse 28, sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Verse 29, 1 chapter 14 verse 29, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na ay manalig kayo sa akin. Verse 30, hindi na magtatagal ang pagtuturo ko sa inyo dahil dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Verse 31, gayon paman, ipinahintulot ito upang malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang iniutos niya sa akin. Tayo na, lumakad na tayo. 1 chapter 15, ang tunay na puno ng ubas. 1 chapter 15 verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. O, ayan guys, magpanghingi na kayo. Ano man yung prayer request na bibigay na. Verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Verse 9, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at kayo'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayoy malulubos ang inyong kagalakan. Verse 12, ito ang aking utos, magmahalan
kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Verse 15, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Verse 16, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Verse 17, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang pagkapuot ng sanlibutan. 1 chapter 15 verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nila bago kayo. Verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo'y kabilang sa kanila, hindi kayo taga-sanlibutan. Sila'y napupuot sa inyo, dahil pinili ko kayo. Verse 20, alalahanin ninyo ang sinabi kong ito, walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Verse 21, subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ibig bang sabihin ito, guys, yung sinabi ni Jesus para lang sa 11 disciples niya? Kasi mamamatay dito si Judas Iscariote, diba? So, ibig sabihin itong salita na to para lang sa 11 disciples? Tanong ko lang yun. Kasi sila nag-uusap eh. Verse 22. Ulitin ko yung verse 21. Subalit, yung 1 chapter 15 verse 21, guys. Subalit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Verse 22, kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana mapatutunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon, hindi na sila makakaiwas na panagutan ang kanilang kasalanan. Verse 23, ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Verse 24, kung hindi ko sana ginawa ang kanilang kalagitnaan, ang mga gawaing hindi pa nagagawa ni naman, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapupuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Verse 25, subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan, napupuot sila sa akin ng walang dahilan. Verse 26, ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol ang Espiritu ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Verse 27, 1 chapter 15 verse 27, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Bukusit na itong sa chapter 16, guys. Bye everyone. God bless.